Mahigit 1,000 aftershocks na ang naitatala ng PHIVOLCS, pero ayon sa mga eksperto, ang paggalaw daw na ito normal lamang habang nag-a-adjust pa ang lupa sa bagong forma nito matapos ang lindol. May news to go si Cedric Castillo. Ang ating mundo patuloy na nagbabago ng forma kahit hindi natin nararamdaman. Ang 32 million years, ang Luzon ay nasa bandang equator. Ito ay umaakyat. Habang ang Luzon ay patuloy na tumataas, tuloy-tuloy ang pagbangga at ang Palawan ay humiwalay sa China at dumikit papuntang Pilipinas. Mainit ang loob ng ating mundo at dahil mainit ito, maraming gumagalaw sa loob. At pag nagkaroon ng sirkulasyon dun sa loob, ang tawag natin dyan ay convection, dinadala nito yung mga kalupaan dun sa taas at pinagagalaw nito hanggat ang mga kalupaan dun sa taas ng ating mundo sa tagal ng panahon ay magbabanggaan. Habang ako ay nagsasalita, ang Pilipinas ay gumagalaw papuntang China, mainland China, sa mga rates ng 2 to 2.5 centimeters per year. Ang patuloy na paggalaw ng plates o malalaking tipak ng lupa ang dahilan kung bakit nagbabanggaan at nagdidikit ang mga ito para makabuo ng siwang o fault. Kapag hindi na kinaya ng mga plates ang puwersa, bibigay ang mga ito at magdudulot ng pagyanig. Yung tinatawag nating main earthquake, yun yung unang bigay na pinakamalakas. Sa lindol malapit sa Negros Oriental, tansya ng mga eksperto, umangat ng ilang sentimeter ang isang tipak ng lupa sa bagong nadiskubring fault line. Pero hindi natatapos dito ang paggalaw. Mag-a-adjust pa kasi ang plates sa bagong forma ng mga ito. Itong hawak natin na deck ng cards, hahatiin natin sa dalawa. Tapos imagine natin na bawat isa sa kanila, yung plates ng lupa o yung tipak ng lupa na siya nagbabanggaan sa isang fault line. Tapos yung mga kamay ko, siya yung puwersa na magtutulak sa kanila. Ganito yung mangyayari bago maglindol. Tuloy-tuloy yung pag-andar hanggang sa nag-snap. So yun na yung pinakalindol niya. Pero dahil tuloy-tuloy yung tulak sa kanila, doon sa mga plates sa lupa, patuloy yung pagbabago ng forma ng mga lupa hanggang sa hindi na siya maitulak pa at maglalak na siya ulit. Ang resulta ng patuloy na paggalaw mula sa unang pagyanig hanggang sa huminto at magbarang muli ang plates, aftershock. Meron kang unang galaw na malakas, yung pinakamalakas na nagdudulot ng main shock, at dahil yung adjustment ay hindi kompleto, kailangan pa niya itong ilabas. Kasi nandun pa yung lakas . Yung lakas na yon, pagka nagkaroon pa ng adjustment, nagkakaroon din ng mga earthquakes. Pagkatapos nung Japan earthquake na malakas, marami pang mga aftershocks na naitala. Sa ngayon, may mahigit 1,000 aftershock na ang naitatala ng PHIVOLCS. Pahina raw ito ng pahina na siyang normal daw na karakteristik ng aftershocks. Cedric Castillo, GMA News.